Nagsisimula palang kumalat ang unang sikat ng araw sa mga damuhan nang biglang gisingin si Dr. Sarah Mitchell ng isang kakaibang ingay. 8 taon na siyang naninirahan sa liblib na field station sa loob ng Amboseli National Park sa Kenya. Ang 53 taong gulang na veterinarian na may kulay abong buhok na nakatirintas ay natutong kilalanin ang bawat tunog na nagmumula sa kagubatan ng Afrika. Ang malalayong pag-ihip ng mga elepante habang tumatawid sa kapatagan, ang nakakatakot na tawanan ng mga hyena na pauwi mula sa pangabi nilang pangangaso at ang magandang awit ng mga ibon sa pagdating ng umaga. Pero ang ingay na ito ay ibang-iba, tuloy-tuloy, sadya, parang may kumakatok. Kung, kinusot ni Sarah ang kanyang mga mata at tiningnan ng relo, 17 minuto makalipas ang 5:00 ng umaga. Tuloy pa rin ang ingay, paulit-ulit at mapilit, umalingaw-ngaw sa mga kahoy na dingding ng kanyang simpleng istasyon na parang desperadong pakiusap na ayaw tumigil. Sa buong panahon niya sa lugar na ito, wala pa siyang narinig na katulad nito. Iniwan ng Amerikanang veterinarian ang kanyang matagumpay na klinika sa Portland para sa mahirap na buhay na ito kasama ang mga kahangahangang hayop ng Afrika. Isang desisyon na nagmula sa pagkawasak ng kanyang kasal pagkatapos ng 11 taon. Tapat si David nang ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Kailangan niya ng asawa na talagang nandoon, hindi isang taong laging iniisip ang mga hayop sa kontinenteng hindi pa niya napupuntahan. Tama siya. Kahit noong magkasama pa sila, ginugol ni Sarah ang lahat ng libreng oras niya sa pagbabasa ng mga publikasyon tungkol sa wildlife, panunood ng mga dokumentaryo tungkol sa pangangalaga sa Afrika, at pagtulong sa mga kalapit na pasilidad para sa pagligtas ng hayop. Nang dumating ang pagkakataong sumali sa mahabang programa ng pag-aaral tungkol sa mga elepante sa Kenya, binigyan siya ni David ng pagpipilian na hindi niya kayang gawin. Napansin niya ang kabalintunaan, ang parehong dedikasyon na sumira sa kanyang kasal ang nagdala sa kanya rito sa buhay na ito na hindi niya inakala na magiging kanya. Lalong naging mapilit ang pagkatok sa pinto. Isinuot ni Sarah ang kanyang kulay kayumangging pantalon, ang parehong isinuot niya kahapon at noong isang araw. Ang paglalaba ay isang pribilehiyo sa lugar na ito at mas mahalaga ang pagiging praktikal kaysa sa hitsura sa lahat ng bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Maingat siyang lumapit sa pintuan habang iniisip ang lahat ng posibilidad. Hindi magpapaalam ang mga mangangaso. Ang pinakamalapit na kalsada ay mahigit 30 kilometro ang layo, kaya imposible ang mga naglalagalag na bisita. Ang mga maasay na nagpapastol ng baka mula sa paligid ay kadalasang dumadating sa mas makatwirang oras. May kung ano sa pattern na bumabagabag sa kanya. Masyadong regular, masyadong makabuluhan para maging aksidente. May pamilyar ito, kahit hindi niya matukoy kung ano. Binuksan niya ang mabigat na kahoy na pinto. Inaasahan niyang makakita ng tao sa kanyang harapan. Pero ang nakita niya ay isang pares ng malalim at matalinong mga mata na pagmamay-ari ng isang nilalang na higit na pambihira kaysa sinumang bisitang tao. Isang batang elepante ang nakatayo sa harap niya. Batay sa laki nito at sa manipis na balahibo na makikita pa sa kulubot nitong kulay abong balat, hindi pa ito lalagpas sa 6 na buwan. Nakasabit ng bahagyang baluktot ang maliit na nguso, mabuhay pa ang galaw tulad ng lahat ng sanggol na elepante sa yugtong iyon. Pero ang kilos ng nilalang na ito ay agad na nakuha ang atensyon ni Sarah at ginising ang lahat ng kanyang ekspertong instinto. Nag-iisa ang bata, batay sa mahabang karanasan ni Sarah sa mga elepanteng Afrikano. Halos imposible ang sitwasyong ito. Laging malapit ang mga batang elepante sa kanilang mga ina at ang paraan ng pagkilos ng mga pamilya ng elepante sa malalaking grupo ay nangangahulugang maraming matatanda ang laging nagbabantay sa mga maliliit.
para mahiwalay ang isang sanggol na ganito kaliit sa mga kamag-anak nito. May nangyaring sakuna o mga aksyon na labag sa lahat ng kanyang alam tungkol sa mga nilalang na ito. Tumingin sa kanya ang batang elepante na may mga matang tila puno ng pag-unawa na higit pa sa ilang buwan ng buhay nito. Pagkatapos, para bang nagpapatunay na itinakda ang pagtatagpong ito, itinaas ng sanggol ang maliit na nguso at marahang hinawakan ng kamay ni Sarah. Ang banayad na init ng koneksyong iyon ay nagpanginig sa kanya sa paraang walang kinalaman sa malamig na hangin ng madaling araw. Umatras ang elepante mula sa gusali, naglakad na may malinaw na layunin patungo sa gilid ng mga puno, tumigil at lumingon sa kanya. Bumalik ito patungo sa pintuan pagkatapos ay lumayo muli. Malinaw na malinaw ang mensahe, sumama ka sa akin. Pinayuhan siya ng kanyang siyentipikong pagsasanay na mag-ingat. Ang pagsunod sa isang elepante patungo sa kagubatan ng Afrika ay hindi basta-bastang desisyon. Maaaring malapit lang ang mga matatandang elepante na matinding nagbabantay sa kanilang mga anak. Kung talagang nahiwalay ang maliit na ito, maaaring may mga nag-aalalang matatanda na naghahanap sa lugar na maaaring isiping mapanganib ang isang tao sa malapit. Ang kanyang propesyon ay sumusunod sa maingat na mga alituntunin na nilikha para bawasan ang pakikialam ng tao sa natural na kilos ng mga hayop. Pero nang tumingin siya sa mga mata ng sanggol, nakilala niya ang isang bagay na higit pa sa anumang profesional na alituntunin. Nakilala niya ang isang desperadong emerhensya. Hindi ito nalilitong sanggol na elepante na nagkataong naghahanap ng interaksyon ng tao. Ito ay isang nilalang na may kaisipan na sadyang nakahanap sa nag-iisang tao sa liblib na lugar na ito na maaaring makatulong sa anumang krisis na nagtulak dito na gawin ng isang bagay na ganap na walang katulad. Nanatiling nakatayo ang elepante habang pinag-isipan ni Sarah ang kanyang desisyon. Hindi ito nagpatuloy sa kagubatan at hindi rin bumalik para kumatok muli sa pinto. Nanatili lang ito, nakatingin sa kanya na may hitsura na tila pinaghalo ang pag-asa at halos taong kamalayan sa bigat ng sitwasyon. Ginawa ni Sarah ang kanyang desisyon na may parehong kumbiksyon na nagtulak sa kanya na iwan ang lahat at maglakbay sa kabilang dulo ng mundo. Kinuha niya ang kanyang dadalhin na mga kagamitang medikal, mga lalagyan ng tubig, at kanyang emergency na aparato sa komunikasyon. Pagkatapos ay bumalik para samahan ang naghihintay na elepante. Sige, maliit, mahinang sabi niya. Dalhin mo ako sa anumang kailangan mong ipakita sa akin. Biglang nagbago ang buong kilos ng sanggol mula sa mapasensyang pagkakatayo tungo sa determinadong paggalaw. Umikot ito at nagsimulang maglakad patungo sa makapal na kagubatan ng eucalyptus na nakapalibot sa field station, humihinto bawat ilang metro para tiyaking sumusunod si Sarah. Habang naglalakad sila, pinag-aralan ni Sarah ang paraan ng paglakad ng elepante gamit ang kanyang bihasang mata. Naglakad ang sanggol na may bahagyang awkward pero determinadong hakbang na karaniwan sa mga batang elepante, ngunit may pagmamadali sa galaw nito na nagpapahiwatig na sumusunod ito sa isang oras na walang kinalaman sa karaniwang kilos ng elepante. Hindi ito katulad ng kanyang regular na paglalakbay para sa pananaliksik. Ito ay parang isang emerhensyang operasyon sa halip na siyentipikong investigasyon. Nagpatuloy silang maglakad ng halos 20 minuto, pumapasok ng mas malalim sa kagubatan kaysa karaniwan niyang nilalakaran. Itinala ni Sarah ang kanyang GPS na lokasyon bawat ilang minuto para tiyaking makakabalik siya kung kinakailangan. Unti-unting nagbago ang mga tunog ng umaga. Ang karaniwang mga awit ng ibon at ingay ng mga insekto ay nagbigay daan sa ibang bagay.
Isang malalim at malungkot na tunog na lumalakas sa bawat hakbang niya at nagpaalerto sa lahat ng kanyang profesional na pandamdam. Ang mga daing ng isang hayop na humaharap sa matinding panganib, nagsimulang gumalaw ng mas mabilis ang batang elepante. Mga 20 metro sa unahan, huminto ito sa gilid ng isang maliit na bukas na lugar at lumingon kay Sarah na may tingin na tila nagsasabing, "Ito ang dahilan kung bakit hinanap kita." Ang nakita niya roon ay mananatili sa kanya habang buhay, habang nagpapanibago ng kanyang paniniwala sa emosyonal na kamalayan na naglalagay sa mga elepante bilang isa sa mga pinakapambihirang nilalang sa mundo. Sa gitna ng bukas na lugar, bahagyang natatakpan ng makapal na mga halaman at mga basag na sanga na nakakalat, ay isang malalim na hukay na mga 3 metro ang lapad at halos 3 metro ang lalim. Ang matatalim na gilid ng lupa ay pinatibay ng mga batong sadyang inilagay. Ang malinaw na tanda ng bitag ng mga mangangaso na nilikha para hulihin ang malalaking hayop. Pero ang bitag na ito ay hindi nakahuli sa target nito ng malinis. Isang matatandang babaeng elepante ang nakahiga sa ilalim, ang ina ng sanggol. Ang kahanga-hangang hayop ay nakabali sa posisyon na nagsasabi ng maraming oras, marahil mga araw ng desperadong paglaban. Ang kaliwang harapang binti nito ay nakabali sa hindi natural na direksyon, malinaw na bali mula sa lakas ng pagbagsak, madidilim na marka sa mga pader ng lupa ang nagpakita kung saan ito paulit-ulit na sumubok na umahon. Ang malakas na mga pangil at nguso nito ay desperadong gumagawa laban sa siksik na lupa hanggang sa tuluyang nanalo ang lubos na pagod laban sa mga pagsisikap nito. Pero buhay pa ito. Ang malulungkot na tunog na naririnig ni Sarah ay nanggagaling sa nakulong na elepante. Hindi ito ang malakas na paghihip ng babala o ang malalim na bumulong na tawag ng sosyal na interaksyon na kanyang itinala sa mga pag-aaral. Ito ang mga tunog ng isang may malay na nilalang na dumaranas ng matinding pisikal na sakit at emosyonal na trauma. Mga tunog na mauulit sa isip ni Sarah sa maraming taon pa. Nagmadali ang batang elepante sa gilid ng hukay at nagsimula ng matatawag lamang na pag-uusap sa nakulong nitong ina. Agad at nakakaantig ang tugon ng matanda. Kahit na may malinaw na paghihirap at lumalala nitong kalagayan, iniunat nito ang nguso pataas sa anak at lumikha ng malambing na ugong. Mga nakakaginhawang tunog na ginagawa ng mga ina para aliwin ang kanilang mga anak. Kahit sa sandaling ito, nakulong at masakit, pinapakalma pa rin nito ang kanyang anak. Lumuhod si Sarah sa gilid at sinuri ang sitwasyon na may profesional na expertise. Nakulong ang ina ng hindi bababa sa 48 oras batay sa mga palatandaan. Labis na nauuhaw, pagod sa paglaban, dumaranas ng mukhang matinding compound fracture. Masyadong matarik at malalim ang hukay para makaakyat kahit ang isang malusog na matatandang elepante ng walang tulong. Hindi ito basta-bastang gawang bitag. Ito ay isang mahusay na ginawang patibong na nilikha ng isang taong lubos na nakakaunawa ng mga lokal na ruta ng paglalakbay ng mga elepante. Pagkatapos ay may napansin siyang pambihira. Ang lupa sa paligid ng hukay ay puno ng mababaw na mga kanal kung saan naghuhukay ang sanggol gamit ang nguso nito, malinaw na sinusubukang gumawa ng dalisdis para makaakyat ang ina. Imposible ang pagtatangka. Walang sapat na bigat at lakas ang isang batang elepante para sa ganitong gawain. Pero malinaw ang layunin. Sinusubukang iligtas ng sanggol na ito ang ina nito ng mag-isa. Mas kahanga-hanga pa ang ebidensya na ang sanggol ay umaalis para humanap ng tulong. Mga halamang basa ng tubig malapit sa hukay ang nagpakita na nagdadala ng tubig ang sanggol sa ina nito. Maliliit na tumpok ng bagong kuha na damo ang nagpakita ng mga pagsisikap na magdala ng pagkain.
At ang landas mula sa hukay patungo sa field station ni Sarah, 2 kilometro ang layo, ang nagpakita na hindi ito walang direksyong paggala. Sinuri ng batang elepante ang sitwasyon ng ina nito. Gumawa ng sariling mga pagtatangka sa pagligtas. Kinilala ang hindi nito magagawa. At pagkatapos ay hinanap ang partikular na tao na may pinakamataas na kakayahang magbigay ng tunay na tulong. Ito ay pag-iisip na lumalampas sa natural na instinto at pumapasok sa teritoryo ng matatawag lamang na lohikal na pangangatwiran. Pagkatapos ay naunawaan ni Sarah kung paano nalaman ng sanggol na elepante na hanapin siya. 4 na linggo bago nito, kasama siya sa grupong matagumpay na nagpalaya sa isang batang elepante na nabitin sa mga itinapong kawad ng bakod, 200 metro lamang mula sa kasalukuyan niyang lokasyon. Ang pagsagip na iyon ay nasaksihan ng maraming miyembro ng komunidad ng elepante sa lugar. Naalala ng sanggol na nakita nitong matagumpay na tinulungan ng mga tao ang isang elepante sa krisis. Nakilala si Sarah bilang isa sa mga taong iyon at ginamit ang pagkaunawang iyon sa kasalukuyang emerhensya. Napakalaki ng kahulugan nito. Ipinakita ng elepanting ito hindi lamang ang kakayahang matandaan at makilala ang mga pattern, kundi pati na rin ang kapasidad para sa pagpaplano, lohikal na pag-iisip at ang kakayahang humingi ng tulong mula sa ganap na ibang species batay sa mga positibong resulta na dati nitong nasaksihan. Binuksan ni Sarah ang kanyang emergency radio at nakipag-ugnayan sa pangunahing opisina ng Kenya Wildlife Service. Agad na ipapadala ang isang rescue team na may mabibigat na kagamitan at mga gamot para sa mga hayop. Pero ang pagdadala ng lahat ng kagamitang iyon sa liblib na lugar na ito ay nangangahulugang hindi darating ang tulong sa loob ng hindi bababa sa 6 na oras. Habang tinatapos niya ang tawag, napansin ni Sarah na nakatitig sa kanya ang batang elepante ng buong pokus. Nang matapos siya, lumapit ang sanggol at marahang idinampi ang nguso nito sa kanyang kamay. Ang parehong kilos mula kanina ng umagang iyon sa kanyang pintuan, pero ngayon ay naintindihan niya ang kahulugan nito sa ganap na ibang paraan. Hindi ito simpleng pagbati. Ito ay pagpapahayag ng pasasalamat. Sa isang paraan, naunawaan ng pambihirang batang hayop na ito na may ginawa si Sarah para makatulong. Hindi nito posibleng maunawaan kung paano gumagana ang mga radio signal o ang mga detalye ng pag-organisa ng isang rescue, pero nakilala nito ang kanyang dedikasyon sa pagbibigay ng suporta. Sa mga sumunod na oras, nasaksihan ni Sarah ang isa sa mga pinakanakakaantig na pagpapakita ng katapatan sa pamilya na naranasan niya. Nagpatuloy ang batang elepante sa walang patid na pagbabantay sa gilid ng hukay. Patuloy na iniunat ang nguso nito pababa sa ina upang magbigay ng pisikal na katiyakan at emosyonal na pagkakalapit. Ang ina, kahit na humihina na ang kanyang lakas at malinaw pa rin ang kanyang pagdurusa, laging tumutugon, nagiging mas banayad at mas nakapapayapa ang kanyang mga tawag kapag malapit ang kanyang anak. Itinataas niya ang kanyang nguso para makipag-ugnayan sa kanyang anak sa bawat pagkakataon na parang gumagawa siya ng sarili niyang pagsusuri sa kalagayan ng kanyang anak. Higit pa ito sa simpleng likas na pagkilos ng isang ina. Ito ay sadyang emosyonal na pag-aalaga na ibinibigay ng isang nilalang na dumaranas ng matinding pisikal na trauma sa isa pang nilalang na nakakaranas ng matinding mental na paghihirap. Sa isang partikular na nakakaantig na sandali, naging balisa ang sanggol at nagsimulang maglakad-lakad sa paligid ng hukay na may malinaw na pagkaligalig. Nababahala sa kabiguang makalapit sa ina nito sa makabuluhang paraan. Agad na nagsimulang gumawa ng mga tunog ang nakulong na elepante sa nakapapayapang ritmo na naiugnay ni Sarah sa mga pagkilos na nagpapakalma. Sa loob lamang ng ilang minuto, kumalma ang sanggol
at bumalik sa matatag nitong posisyong nagmamatyag. Sadyang kinokontrol ng ina ang mga damdamin ng kanyang anak kahit nakulong sa bitag at malubhang na sugatan. Ang antas ng mental na pagiging komplikado na ito ay sumasalungat sa lahat ng inakala ni Sarah na alam niya tungkol sa kung saan nagtatapos ang kamalayan ng tao at nagsisimula ang kamalayan ng hayop. Ang malalim na ugong ng malalaking makinarya ang nagpahiwatig na dumating na ang rescue team. Si Dr. Helen Ocheng, isang bihasang wildlife veterinarian na may higit 20 taon ng karanasan sa pagligtas ng malalaking hayop, ay mabilis na sinuri ang kanilang kinakaharap at nagsimulang organisahin ang magiging 6 na oras na pakikipaglaban sa oras, sa mga batas ng kalikasan at sa mga kahirapan ng paghawak sa isang napakalaking nasugatan at takot na nilalang. Una ay nagpakita ng takot ang batang elepante habang tumitindi ang aktibidad ng tao sa paligid ng ina nito. Pero sa isa na namang pagpapakita ng katalinuhan na patuloy na humahanga kay Sarah, tila naunawaan ng sanggol na dumating ang mga hindi pamilyar na taong ito para tumulong sa halip na manakit. Humanap ito ng lugar kung saan makikita nito ang lahat habang nananatiling malayo sa mga kagamitan, na parang naunawaan nito na mahalaga ang pagpapanatili ng sarili nitong kaligtasan sa kabuuang sitwasyon ng ina nito. Natuklasan ni Sarah na naging tagapamagitan siya na nag-uugnay sa team at sa batang elepante. Malinaw na nakabuo ng koneksyon ng sanggol sa kanya sa buong paglalakbay nila ng umaga, nagbigay ng tiwala sa kanya na hindi pa nito nabubuo sa iba. Kapag nagpapakita ang sanggol ng sintomas ng pag-aalala, napapayapa ito ni Sarah sa pamamagitan ng paggawa ng malambing na mga tunog. Kapag nais lumapit ng sanggol sa ina nito pero naharang ng trabahong nagaganap sa paligid ng hukay, tinutulungan ni Sarah ang batang elepante na maunawaan na hindi maiiwasan ang maikling paghihiwalay. Sinubok ng operasyon ng pagsagip ang mga hangganan ng veterinary na trabaho na ginagawa sa labas ng klinika. Gumagana ng walang kontroladong kapaligiran ng isang tunay na pasilidad medikal, ang team ay gumawa ng espesyal na disenyo ng harness arrangement para ibuhos ang napakalaking timbang ng ina nang hindi nagdadagdag ng pinsala sa basag nitong binti. Nang simulang itaas siya ng lifting machine, huminto sa paghinga si Sarah at bawat miyembro ng rescue team. Pero tila naunawaan ng elepante ang nangyayari. Kahit na nasa ilalim ng epekto ng sedation, inayos niya ang kanyang katawan para makipagtulungan sa lifting aparatus sa halip na labanan ito, umaasa sa kanyang hindi nasaktan na mga binti para mapanatili ang kanyang sarili at sa kanyang nguso para mabalanse. Aktibong nakikilahok siya sa kanyang sariling operasyon ng pagsagip. Ang sandaling sumayad ang kanyang mga paa sa matibay na lupa sa labas ng hukay ay naging isa sa mga nakakaantig na sandali sa buong profesional na buhay ni Sarah. Nagmadali ang sanggol patungo sa tabi ng ina nito, hinahagod ng nguso at sinusuri ang bawat bahagi ng katawan nito na parang gumagawa ng sarili nitong pagsusuri sa kalusugan. Ang ina, kahit na mahina, agad na nagsimulang gumawa ng tahimik na mga tunog na ginagamit ng mga ina para aliwin ang kanilang mga anak. Sa pamamagitan ng komunikasyon sa radyo, sa ibang mga field team, natagpuan ni Dr. Ocheng ang mas malaking pangkat ng pamilya ng elepante mga 5 kilometro mula sa kanilang lokasyon. Nanatili ang kawan sa malapit, malinaw na hinahanap ang ina at sanggol na nawala. Ang kilos na ito ay nagbigay ng karagdagang patunay ng masalimuot na mga sosyal na network na ginagawa ang mga pamilya ng elepante na isa sa mga pinakamalapit na konektadong komunidad ng hayop kahit saan sa mundo. Nang sa wakas ay marating ng mga kamag-anak na elepante ang bukas na lugar, ang lakas ng emosyon ay halos hindi kayang tanggapin.
Nagtipon-tipon ang mga matatandang elepante sa paligid ng nasaktan na ina. Iniunat ang kanilang mga nguso sa mga kilos na nagpapahayag ng parehong pagtanggap at maingat na pagsusuri. Maraming elepante ang masusing sinuri ang sanggol. Tinitiyak na hindi ito nasaktan sa mahabang panahon na malayo sa grupo. Pero ang pinaka-nakakaantig na sandali ay dumating nang ang pinakamatandang babae, ang matriarka na nagsisilbing pinuno at pangunahing tagapagpasya ng pamilya, ay direktang lumapit kay Sarah. Iniunat niya ang kanyang nguso sa isang pag-uusisa na kilos, maingat na sinisgot ang kanyang amoy at malinaw na hinuhusgahan kung ano ang kanyang mga layunin. Pagkatapos ng ilang minutong pagsusuri, umatras ang matriarka at naglabas ng malalim na tunog. Si Dr. Ochieng, gamit ang kanyang malawak na kaalaman tungkol sa kung paano nakikipag-usap ang mga elepante, ay magpapaliwanag mamaya na ang partikular na tunog na ito ay konektado sa pag-apruba at pasasalamat. Isang pagkilala na may naiambag si Sarah na kapakipakinabang sa kapakanan ng pamilya. Habang nagsisimulang lumubog ang araw sa mga lupain ng Kenya, pumasok sa huling yugto ang operasyon ng pagsagip. Naging sapat na matatag ang ina na elepante para makalakad ng dahan-dahan kasama ang kanyang pamilya kahit na mangangailangan ng maraming linggo ang ganap na paggaling. Patuloy na susubaybayan ng team ng Kenya Wildlife Service ang kalagayan ng pamilya at magbibigay ng karagdagang medikal na pangangalaga kapag kinakailangan. Pero ang batang elepante na nagsimula ng kamanghamanghang araw na ito sa pagkatok sa pintuan ni Sarah ay hindi pa ganap na tapos sa pagpapahayag sa taong tumugon sa pakiusap nito para sa tulong. Habang nagsisimulang lumayo ang pamilya mula sa bukas na lugar, humiwalay ang sanggol sa grupo sa huling pagkakataon at lumapit kay Sarah. Ang sumunod na nangyari ay magiging pinakamamahal na alaala sa buong karera niya bilang wildlife veterinarian. Iniunat ng batang elepante ang nguso nito at marahang hinawakan ang mukha ni Sarah. Ang parehong kilos mula ng umagang iyon pero may ganap na ibang kahulugan. Sa pagkakataong ito, eksaktong naunawaan niya ang ibig sabihin nito. Ito ay isang paalam at isang pagpapahayag ng pasasalamat. Habang bumabalik ang sanggol para umabot sa pamilya nito, huminto ito at tumingin kay Sarah na may tingin na tila nagpapahayag ng pag-unawa na hindi ka panipaniwala ang lalim. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sarah na talagang nakikita at kinikilala siya, hindi lamang bilang isang tao, kundi bilang isang partikular na individual na tumugon sa direktang pakiusap para sa tulong mula sa isa pang nilalang na may kaisipan. Habang bumabalik sa kagubatan ng eucalyptus ng gabing iyon, malalim na pinag-isipan ni Sarah ang kanyang paglalakbay mula Portland patungo sa buhay na ito na napapaligiran ng mga kahangahangang higante ng Afrika. Tama si David na ang kanyang dedikasyon sa wildlife ay sumakop sa kanya sa mga paraan na nagpabaya sa kanyang emosyonal na presensya sa kanilang relasyon. Pero nagkamali siya tungkol sa kung gaano kahalaga talaga ang dedikasyong iyon. Ang naranasan niya sa araw na ito ay hindi lamang isa pang misyon ng pagsagip ng hayop. Ito ay patunay na ang mga emosyonal na koneksyon na lagi niyang nararamdaman sa mga hayop ay totoo at may malalim na kahulugan. Ang batang elepante ay nagpakita ng mga kakayahan na malutas ang mga problema, matandaan, magplano at makipag-usap sa pagitan ng mga species sa mga paraan na humahamon sa tradisyonal na mga ideya tungkol sa kung gaano katalino talaga ang mga hayop. Ang linyang naghihiwalay sa kamalayan ng tao mula sa kamalayan ng hayop ay hindi gaanong malinaw kaysa sa iniisip ng karamihan. Nakatayo sa kanyang pintuan habang kumakalat ang dilim sa mga damuhan ng Afrika, narinig ni Sarah ang malalayong tunog ng pamilya ng elepante na naglalakbay sa kagubatan.
ang emerhensya na nagsimula sa mapilit na pagkatok sa kanyang pintuan nang umagang iyon ay natapos sa pagkakabalik ng isang pamilyang magkasama at bagong pagpapahalaga sa mga kamangha-manghang hayop na inialay niya ang kanyang buhay para pangalagaan. Sa mga taon na sumunod, patuloy na makikita ni Sarah ang pamilyang tinulungan niyang iligtas sa araw na iyon. Ganap na gumaling ang binti ng ina na may bahagyang hindi pantay na hakbang lamang na naiwan bilang patunay ng kanyang pinagdaanan. Lumaki ang sanggol at naging isang malakas na batang elepante na laging tila nakikilala si Sarah kapag nagkikita sila. Lumalapit sa kanya na may parehong malambing na paghawak ng nguso na tumukoy sa kanilang unang pagtatagpo. At sa ilang pagkakataon, sa kalaliman ng gabi, kapag ang mga tunog ng mga lupain ng Africa ay lumikha ng background music para sa kanyang mga panaginip, maaalala ni Sarah ang mapilit na pagkatok at makakaramdam ng pasasalamat na natagpuan niya ang sarili sa eksaktong tamang lugar, sa eksaktong tamang sandali para tumugon sa pakiusap ng isang sanggol na elepante na desperadong nangangailangan ng tulong ng tao. Kumatok ang batang elepante sa kanyang pintuan na naghahanap ng tulong para sa nakulong nitong ina. Pero sa paggawa nito, nagbukas ito ng pintuan para kay Sarah patungo sa mas malalim na katotohanan tungkol sa katalinuhan, kabaitan at mga pambihirang koneksyon na maaaring mabuo sa mundong ating kapwa tinitirhan. Naglakbay siya sa kabilang dulo ng mundo para matagpuan ang kanyang misyon kasama ang mga elepante ng Africa. At sa isang pambihirang umaga, isang elepante ang naglakad ng 2 kilometro sa kagubatan para hanapin ang nag-iisang tao na kayang iligtas ang buhay ng ina nito. Sa magkasamang pagsisikap na tulayin ang agwat sa pagitan ng iba't ibang species, parehong natuklasan nila ang isang bagay na makabuluhan tungkol sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng tunay na makita ang isa pang buhay na nilalang at tumugon kapag humihingi ito ng tulong.